Kapag sinabing London Opening, ang nasa isip ko talaga napakasimpleng laro niyan eh. To the point na tinawag na nga po yung London Opening na 5 minutes opening kasi kayang-kaya mong gamitin yan, ituro ko lang sa'yo ng 5 minutes kasi napakasimple, solid lang, madalas equal. Pero sa pagkakataong ito, napanood ko po kagabi sa labanan dito po. Battle for third place, Grandchester 2026 finals between Grandmaster Wesley So at Vincent Kmer, ang isang London system na magulo. Ano ang nangyari? Ito interesting. Tumira po ng D4 itong si Kmer na sinagot ng knight to F6 ni Wesley. Ngayon, ang kadalasan ginagawa dyan, nagsisipor eh. Pero si Kmer, nag-knight to F3 lang. Since nag-knight to F3, hindi nag-C4, immediately Wesley So, nag-D5 na. At pagka D5, ito yung ginawa ni Vincent Kmer. Tumira lang po siya ng C3. Anong klaseng opening yan? Well, ginulugulo niya lang po ang simula ng tirada. Pero ang kakabagsakan niyan, like for example, ikaw ay naglabas ng bishop, magbi-bishop to F4 yan. Yan po yung London. Ang London po kasi, ang matindi dyan, kahit baguhin mo yung simula, doon pa rin babagsak. Like for example, okay, ito po kasi yung mainline ng London, pakita ko lang ito muna. Gumanito ka, magaganyan, gaganon. Gaganon pa rin yan eh. Ganun pa rin mangyayari kahit ano pong gawin mo. Kaya nga 5 minutes opening yun to eh. Kasi kahit anong itira po ng black, okay? Let's say for example, mag-G6. Ito lang, Bishop F4. Mag-G6 ka. Ayan, ganyan lang po ang gagawin niyan lagi. Ganyan lang po talaga ang setup ng London. Yan, pumunta dito, gumaganon. Kahit anong tira gawin mong pagkakasunod-sunod. Ulitin natin sa simula. Let's say nag-E6 ka, Bishop F4 pa rin. Ganon. Gumanito ka, gaganon na ka pa rin. Gumanito ka, gaganon na ka pa rin. And as you can see, tingnan nyo po, kinukuha lang yung setup na gusto. Kaya tinawag po siyang 5 minutes opening kasi kahit kanino pwede mo ipagamit eh. Dahil kahit iba-iba yung sequence, halos pareho yung kinakabagsakan. Yun po yung reason kaya 5 minutes opening ang tinawag nila sa London. Itutumuro lang na 5 minutes, magagamit na ng kahit sino. Anyway, balik po tayo sa nangyari. Kasi nga po nag-D5 si Wesley and then si Kmer nag-C3 lang. Okay? Ngayon, pagka C3, dito po gumawa ng kakaiba si Wesley. Ang bilis tinira ni Kmer yung C3 pero si Wesley dito, mabilis din siya sa simula eh. Nag-isip na po siya ng matagal. Move number 3 pa lang niya. Alam niyo kung anong ginawa niya? Siya po ay tumira ng A5 lang. Pusang gala. Bakit po tumira ng A5? Ipapaliwanag ko. Kasi, ibalik natin kapag si Wesley naglabas ng bishop muna dyan, ang kadalasang ginagawa po dyan, queen to B3 with the intention na dahil na weekend po ito, ipipilitin kanya magtulak. At pag nagtulak ka, medyo magkakaroon ka ng weakness sa diagonal na to, tapos tatalon dito yung kabayo. Okay? Yan po yung plano. Ngayon si Wesley nag-isip po siya ng 7 minuto. At ang ginawa niya nga, nag-A5. What's the point of A5? No? Pagka A5 kasi later on, pwede mo siyang masundot agad ng A4 in case na mag-queen to B3. Anyway, sabi ni Vincent Kmer, tuloy ko na nga yung normal setup ng London. Nag-bishop to F4. Natinirahan naman ni Wesley ng bishop to F5. At pagka bishop to F5, pinilit ni Vincent Kmer yung tiradang queen to B3 para magbigay pressure dito. Na dinipensahan ni Wesley ng queen to C8. At pagka queen to C8, eto na, susundutin na siya. Sabi ni Kmer, alam kong susundutin mo ako, kaya babarahan muna natin yung A4 mo. Kaya siya mismo yung nag-A4 na. Ngayon, pagkatira niyan, coach, di ba? Sabi mo, gugulo. Andali pa rin ng laban Normalan di ba? Tingnan nyo nangyari. E6, yan, normal the development. Nag-H3 naman. Typical yung H3 sa London, guys, Yung iba, bago po gawin ito, in-H3 muna kasi kukulungin yung bishop mapapalit sa kabayo. So, kaya nagaganyan. Sabi ni Wesley, ako din ganun. Kasi, tingnan nyo pong mabuti yung setup nilang dalawa. Parang si Wesley, London symmetrical din yung setup niya.
Kaya may ganun ding idea. Kaya binigyan po ng bahay. 'Di ba? Binigyan nila ng bahay yung bishop nila. Ngayon, pagka 8-6 si Vincent Kmer, tinuloy na yung mga normal development. Nag-E3, ayan o. Ito yung setup na sinasabi ko sa London, di ba? O, nag-bishop to E7 si Wesley, develop din ng bishop. Nag-knight to D2. Kung titingnan nyo po, ito po yung pinaka-ideal setup niyan. Laging may ganyan. Hindi nawawala sa London yung mga linagyan ko ng pula. Kumbaga, yan lang ang susundin mo na setup. Madadala mo na yung London. Wesleyson naman nag-develop ng kabayo na kung saan dito na pinagulo ni Kmer. Pinagulo niya by playing G4 at tingnan nyo yung oras ni Kmer, guys. 1 hour and 32 minutes. Mabilis niya pong tinitira yan. Ibig sabihin, preparado yan. Alam niya kung ano ang mangyayari. Si Wesley nag-iisip na So pagka G4 umatras yung bishop, syempre kailangan mo iligtas. Tapos tiniraan lang ni Kmer ng number 1 engine move, rook to G1. Pusang gala, ang bilis pa rin tinira. Ngayon, ang labang pong ito ay equal according to engine. Pero engine yun. Ngayon, grabe yung imbalance sa posisyon. Kasi aatakihin, bobombahin Diba? Sabi ni Wesley, sige, umatake ka dyan. Ang pinakamadaling way para i-neutralize yung attack, gumawa ka ng paraan para mapalit-palit yung pyesa. Siya ay nag-knight to E4, number 1 engine move, pero kinakapa niya lang yan. Pagka knight to E4 niya, nag-H5 naman or H4, itong si Vincent Kmer, pusang gala. Umaatake. Mabilis pa rin ng konti tumira. Pagka H4, nag-knight takes to D2. Ito pong si Wesley na napilitan yan tikman ng hari. Hindi po pwedeng tumikim yung kabayo doon dahil mawawalan ng bantay yung pawn. Ngayon, ang nakakagulat dito, pusang gala, nasa gitna yung king coach. Hindi ba delikado yan? Hindi delikado yan dahil solid po ang structure sa gitna. Hindi basta-basta mabibiyak, kaya safe yung king kahit nasa gitna. Anyway, ang ginawa ni Wesley, nag-knight lang po sa F6. Tamang develop lang para tumalon dito. At kung sisilipin nyo po yung oras, 25 minutes na kalamangan ni Vincent Kmer. At si Vincent Kmer, puro engine move ang tinitira. At ang ginawa niya nga dito, nag-G5, ayan na. So pagka G5, tumalon yung kabayo with a check, tumakbo yung king sa may E1, tapos kinapture po yung pawn sa may G4 na binawi, and then Wesley tumira lang ng bishop po sa may F5. Nilabas yung bishop niya. Tingin ko ayaw niya makapunta dito yung bishop later on, binuksan no. Diba? So inunahan. Pagkauna, ang ginawa naman ni Vincent Kmer, dun sa D6 lumabas o D3 lumabas, no? Pagka bishop to D3 develop, nag-bishop D6 naman si Wesley. Ito po ang plano ni Wesley. Mukhang gusto mo akong atakihin. Kaya ang kailangan kong gawin, i-neutralize yung mga atake by exchanging pieces. Very important po na pag inaatake ka, ipalit mo yung pyesa. At yan yung ginagawa ngayon ni Grandmaster Wesley So, na kung saan iniwasan. O, kining mo ban lang guys hindi man lang tinikman yung bishop. Kasi pag tinikman mo yan guys, bukod po sa napalit, may mga capture, tapos yung king nasa gitna, no? Baka pwedeng mabuksan yung gitna later on no? Anyway, kining mo ban lang na kung saan kinapture ni Wesley yung bishop tapos binawi po ng pawn. Pero sa pagkakataong ito po, no, pantay na sila ng oras. Ibig sabihin, wala na ito sa home preparation ni Vincent Kmer dahil pareho po silang kumakapana. Anyway, kahit po kinakapa na lang nila ito, according po sa engine, close to equal pa rin. May konting kurot sa white pero close to equal yan. Ang ginawa ni Wesley, number 1 engine move, nag C6 lang. Very solid approach. Pagka C6, nag-queen to B6 naman. Ito pong si Kmer, sa kadahilanan na pag hindi niya po ginawa niyan, uunahan siya ng queen C7 uunahan siya ng queen C7. Eto ngayon, weak ito na kailangan bantayan throughout the game. Hindi maganda dito dahil may talon with the tempo. Kaya ang ginawa po niyan is nag-knight to D6 na lang. Ang intensyon, depensahan po yung pawn. Bakit? Hahamunin yung reyna. Ngayon kasi pag napunta sa endgame, tingin ko lang kuwari napunta sa endgame, medyo baka lumamang ng konti si Wesley sa aking palagay. Sa pagkadahilanan na yung pawn structure na hindi maganda. Anyway, yung atras na kabayo bukod po sa depensa dito, hinahamon din yung bishop palit-palit na kinapture ni Vincent Kmer at pagka-capture, nag-knight takes po siya.
Pagka knight takes nag-rook H1, abay grabe. Mananalasa sa H-file. Pag kinapture mo, nako, nakakatakot siya. Unang papasok eh. Kaya ang ginawa po ni Wesley, umiwas para hindi makapasok. Kasi kahit pumasok ka ngayon, na kung saan tinira ni Kmer, ayan, pumasok po siya eh, para magbaterya yan. At hindi lang yun, hindi makagalaw basta-basta to. Tapos may mga idea pa sigurong ganun. Basta ang lakas ng Torres sa 7th rank eh. Abay, ang ginawa ni Wesley, inatrasan niya lang yan eh. Pagka-atras, ang plano niyan, bumalik na, di ba? Tulad yan ang sabi ko kanina, yung knight dyan, kaya pumupunta dyan, minsan gustong hamunin. O, ang ginawa ni Vincent Kmer, tumalon yung kabayo. Pagkatalo ng kabayo, hinamon na po ang reyna. At pagkahamon, pinalit naman ni Vincent Kmer. Gusto ko lang pong ipakita na kung sakali man tumakbo, pwede din tumakbo eh. Kaya lang pagkatakbo mo, magkikwento C7 na. O, ganun ang gagawin yan. Tapos mamaya, baka bigla mag-castling pa sa queenside yan. Tapos bubuksan ka dito. Yung king mo nasa gitna. Kaya naalangan siya. Kinapture niya eh. Pagka-capture, nag-king takes lang and then nag-G6. Ay, yung pala yung gusto, no? So, ang G6 po na yan, it will help white somehow. Kasi mawi-weaken po yung mga square at pawn. Like this one will be weak, this one will be weak. Kasi pagka-capture mo, isolated ito, backward dito. May mga idea po na pwedeng puntahan dito, dito pe-pressure it. May mga ganyang idea po. Kaya ang ginawa ni Wesley, abay, kabigla-biglang F5. Ang sabi ng engine, capture daw. Ako, ang iniisip ko, F6 para hatawin yung kabayo. Pero F5 ang tinira. Ngayon, ano yung kanyang idea? Aba, makikita nyo sa ikot na gagawin niya. Kasi po, pagkatira po ng F5, nag-B3. Bakit? Siguro pine-prevent yung talon or preparasyon sa possible C4 break later on na sinagot lang ni Wesley ng king move. Una, tinitingnan ko to, ay baka dito siya pupunta, no? Eh kaso may knight eh. Abay, hindi pala yan yung plano. Eto plano, tingnan nyo ha. So nag F3 lang yan para hindi makatalon yung kabayo doon. Ang ginawa ni Wesley, nag-knight lang po sa may E8. So, ang intention po ng F5, ayaw niya ng F6 kasi ilalagay niya yan dyan. Ngayon, bakit niya kailangan ilagay yan dyan? Para ito pong tore, maatake, mapilitang umalis. At pag umalis na, yung toring ito, malaya na, hindi na kailangan depensahan to. At yun na nga po ang nangyari, umatras na agad na tinirahan ng knight to F6 and then nagdoble. Kasi kung hindi siya magdodoble, uunahan siya. At pag nauna sa file, nako, medyo goods yun. Baka ma-weekend to, hamunin to, ganun mangyayari. Anyway, ang ginawa po niyan is nag-rook C8 na lang kasi nga hindi makuha yung file. Di gagawa tayo ng sarili natin dito sa C-file. Nag-king to D3 na tinirahan na ng C5 ni Wesley. At pagka C5, alam nyo ba, according sa engine, lamang pa daw dito ang white. Lamang daw ang white eh. Ang ginawa po ni Kmer, kinapture niya, number 1 engine move na binawi ng tore. So, ewan ko bakit sinasabi niyang lamang ng konti ang white. Pero sa aking tingin po, no, ang ganda ng pressure na ibibigay dito eh. Ang ginawa po niya, nag-B4. Oh, magkakapaspon ba? Magkakapaspon nga. Magkakapaspon. Anyway, kinapture yan, takes. Oh. Ngayon, pwede silang makakreate ng paspon pero may dependent paspon. Pero itong dependent paspon, di naman may tulak. Oh, kaya siguro slightly better for white. Anyway, umatras po yan. At pagkatras, naghamon yun. Medyo, hindi siya yung number 1 engine move. Ang sinasabi ng engine is king to D4. No? Hindi ko alam kung bakit. Siguro mas pinili niyang i-activate muna yung king. Kasi pagkatira po dito, ang nangyari ito, kinapture po yan, binawi, and then nag-D4. It turns out, balik lang na, ang best mo po dito, mag-D4 daw agad. Ngayon, hindi ko maunawa nung una bakit binibigay yan. Ayan, no? Kasi libre po, di ba? Kasi makakapasok yung kabayo dito. Bibigyan ng square yung kabayo. So, balik po tayo doon. Kasi, ganun din yung ginawa ni Wesley. O, kinapture niya, doon, saka siya nag-D4. Ano ang diferensya? Ang diferensya po, from here, hindi kailangan ng king. Makakadepensa yung tore by playing this. Kasi kung king ang kakapture, pagpunta dito, hindi madepensa ng sabay. Pero dahil tore ang kakapture ngayon, alanganin ka. Anyway, ang ginawa ni Wesley, nag-check. Pagka-check, nag-king to B2. Hindi po dito sa B3 dahil ayaw niya ng check. Pagka-king to B2, nag-knight. And kinapture na yung D4. So, according sa engine, maniwala kayo sa hindi, kahit 1.0 si Wesley, equal lang po ito.
Well, may pass pawn sa queen side. Ito pong si Kamer, I mean, possible pass pawn. Kasi pag naitulak-tulak yan, ayan, pass pawn na yan. Sa ngayon kasi, prospective pass pawn pa lang yan. Di pa yan pass pawn, may nagbabantay pa eh. Ang ginawa ni Wesley, sige, bigyan na kita ng pass pawn, mag-BB6 na ako. Itulak mo ito, pero ang mangyayari dyan, capture lang, capture. Tapos pwede niya pong hatawin yung pawn. O, example, tulak natin, pakita na natin. Hahatawin niya lang po yan by playing rook to A8. Ngayon, coach, pwede depensahan. Pwedeng depensahan. Pero pagka king to D6, ang bilis ng lapit ng king, babagsak yung pawn. Yung pawn kasi dito, hindi maiwan. Yun yung plano ni West. Balik po tayo doon. Ang ginawa naman ni Kamer, ay wag yun. Eto gawin natin. Bakit? Pwede tayong tumalon din doon, no? Di ba? Pwede din mo kapag pass pawn eh. Di ba? Ilalapit lang muna yung king. Dadahan-dahanin. Si West din ng king to D6 na. Pagka king to D6, umatras na yung tore. Hindi kasi makapture dahil nakapin yung kabayo, di ba? So, nag-rook doon. Bakit nag-rook doon? Tinitingnan ko kung para sa inyo eh. Pero nakita ko pa eventually kasi pagka-rook ulit, sinusugswang lang, yon tumakbo sa kabilang side. Kumbaga, ayaw niya dito agad kasi nandito pa yung tore, magkaka-check na ganun eh, di ba? May check sa C-file. But with that rook C5 move, wala. Hindi niya ma-check. So, ang ginawa po niya, nag-atake na lang sa tore para depensa din yung sa pawn sa F4. Siyempre, kung counterplay, tumakbo doon, di na po tinangkang depensahan to, no? Kasi pag dinipensahan mo, ipipin ka lang eh. May threat pa rin eh. Yung mangyayari, threat pa rin. Ang daming weakness. Kaya kung counterplay dito. So basically, sabi niya, sayo na yung pawn ko. Ayan, no, kinain ni Wesley. Ito pinili niya para pagkakain dito, kain doon. Sayo na yung pawn ko. Pero, ang mangyayari kasi yan, syempre, kakapturein mo. Takes. Ay, di po natin nag-check muna eh. Bakit? Gusto ni Wesley umangat eh. Para pagkangat, may capture dito, capture with a check later on. Anyway, doon nga pumunta at dito, and then pumasok yung tore, capture, tapos kuming move, and eto hindi madepensahan, so nag-king move na lang si Wesley, nag-rook move pala para bantayan yung pawn, tapos kinapture na with a check. Ngayon, eto crucial, saan pupunta yung king? Kailangan ba maglaro ka active play king dito, ganon, or bababa ka? Alam nyo kung tinira ni Wesley? Pumunta po siya sa ilalim, nag-king to B8, at yan po ay top engine move. Gusto ko lang ipakita mukha kasing napakasimple. Yung king to D6 talo because of the move A5. Kasi pagka takes mo, tatagos at dalawang pawn yung kailangan mong bantayan. Hindi madali. Wari, tulak ka dito para mabantayan sana. Gaganito ka, di ba? Babantayan mo. Kaso pagka rook to F7, may isa pa. May hilo yung tore kakabantay. Kaya only move dyan umilalim para pag kinapture, bantay sarado pa rin ng king. Anyway, nag-rook to G8 umangat at nagpabalik-balik na uwi sa tabla. Ngayon, tatanungin nyo, Coach, ba't di pinilit ni Wesley? Imposible siyang magpilit porsado. Bakit hindi pinilit ni Kamer? Siya yung may karapatang magpilit. Kasi nga po, kung sakali magpilit siya, paano? Wari, check, ganon, tulak. Paano mo pipilitin? May mga pawn dito. Hindi na makagalaw, di ba? Yung king mo didipesa mag-isa sa pawn. Tabla pa rin yan, pero papahirapan mo pa yung sarili mo. Kaya yung game po nila, nauwi sa tabla, yung first game ng standard. Ngayon, anong nangyari sa finals? Ang battle for first and second kasi, laban ng Fabiano Caruana at Pragnananda. Anong nangyari? Ito. Medyo bibilisan ko na lang, pero may decisive result. Nagkapisakan, guys. So, E4, E5, Italian na kung saan binasican lang ni Fabi, guys. So, usually kasi pag Italian, C3, D3, no? Pero binasican lang, hindi pinasok yung C3. Yan yung gusto ni Wesley, pasukin yung C3, yung magulo. Pero hindi pinasok ni Fabi, nag-knight to C3. Nag-knight to F6. Wala na, basic na yan. Basic, tinuturo ko yan. Basic opening principle, control the center lang, di ba? Develop minor pieces, knight and bishop, tapos mag-castling ka. Yun ang nangyari. Basic na basic lang. Tingnan nyo po pagkatira po niyan, nag-D3 or D6 na sinagot ni Fabi. Knight to A4 agad. Pinapatay agad yung bishop. Tumakbo yan. Tapos nagtira lang po ng A3 hanip, no? Hindi pa tinikman. So, ang plano gaganon lang. So, ang ginawa naman po dito ni Prague is nag-8-6. Aba, bis pa rin tumira. Mukhang linya. Alam nila.
Anyway, nag-casting yan, nag-casting lang din, and then nag-age 6 or age 3 lang, pinaprevent lang po yung pin. Okay, tapos nag-rook to E8, nag-rook to E1, tamang development lang, hinamon, kinapture, takes, and then nag-B4, ayan, mag-expand, tatrapin na ata yung bishop. Anyway, nag-queen to D7, nag-C4 na nga, and then knight to D4 lang ang ginawa, na kung saan umiwas yung kabayo. Gusto talagang trapin yan mamaya no? May chance matrap yan dito, taas tulak trap no? Anyway, bumalik knight to C6 para walang trap. Kahit kasi kainin mong ganun yan, punta dito, depensado, may threat pa doon, wala, hindi matatrap, no? Kaya kinapture na, hindi kita matrap kainin na kita. Okay, binawi ng pawn, and then bishop lang po sa may B2, na sinagot ng rook to E8. Siguro naalangan siya, baka gustong buksan dyan na ako, bago mo buksan. Anyway, pagka rook to E8, nag-rook to F1, medyo malipad. Ano ba tamang tira? Grabe naman yan, G3. Tapos dito tatakbo, tapos ganun. Wow, sabaw. Ewan ko. G3 pinapatira ng engine. Eto naman, nakuha ko yung idea ni Fabi. Mag-F4 Common yan Anyway, pumunta doon at nag-F4 na nga. Kinapture takes. And then dito, wag kayong magtaka bakit hindi madali yan. Kasi mawawalan ng depensa yung kabayo. Ang ginawa hinamon. Takes, and then nagtulak na ng pawn. Grabe, gumawa ng atake sa kabilang side. Ito pong si Fabiano Caruana na sinagot ng C6. Ayun, umatake na tuloy-tuloy. Inatake ng Torres, syempre, dumepensa, kinapture, ayun, medyo nagugulo sa kabilang side. Uy, nag-D5 lang, Sa bagay, kailangan mong gawin yan kasi mabubuksan mo yung Torre, no? Hindi lang yun, pag pinalit, weak ito. Ang ginawa nga lang ni Pabi, kinapture, at pagka-takes, tinirahan lang po siya ng pan-championship queen to B3. Sir, ba't hindi po kainin? Libre. Pag kinapture mo kasi mukhang libre, babawiin lang at hindi mo makain dahil nakapin. Yan nangyayari. Kaya alapin na queen to B3, basic lang pero hindi niya matakes, no? Anyway, nag-king move para wala ng pin na sinagot ng queen takes to D5 na tinirahan ng rook to D6. So, 1 pawn down, pero may bawi dito. Ang naging problema niya, ito, nag-queen po yan sa C4 Siyempre, kakainin mo yung D3, di ba? Pero hindi niya kinapture. Ang ginawa niya po, blunder na rook dito. Ako naman, naiintindihan ko ba't di kinapture yan ni Fabi, ay ni Prague Tingin ko pagka-capture, nag-aalangan siya sa tirahan ganito. Pero okay lang yan kasi may rook to D1 pala yan. At pagka king move, no? Ayan kasi mukhang isipin mo D6 tapos may ganito. Sabi, di ba tagilid? Hindi. Rook takes to E5 lang pala yan. Walang joke. Lupit. Kasi pag kinapture, una-una po, pag tinex, capture with a check yan. So, dali yung Torre mo. No? Ngayon, pag kinapture muna to, yun yung masakit. May rook to D5, check Tapos may kain din doon. Grabe, no? Hindi nakita ni Park yung 12 minutes na lang kasi. So, mas pinili niya po ito na sinundot siya ng ganun. At dahil dyan, lumamang ng pawn. Bakit? Siyempre, kakainin mo, persado ka na. Kasi yung Reyna, walang pupuntahan, di ba? Kaya, binawi. And then, kinapture na naman. And then, kinapture, 1 pawn down. Malinis. Bishop pa. Diba? Actually, iwahiwala yan. Pero magiging pass pawn pareho yung dalawa. No, pag natanggal to. Ayun na nga nangyari dyan. Dahan-dahanin na lang natin. Bibilisan ko pala. Ayan, dahan-dahan. Binigay yung pawn, Bakit binigay? Kasi pag tinikman mo, tutulak. Pag bumalik ka, tulak na naman. Tapos tulak na naman. Wali na. Hindi mo na maabutan yun. Kaya hindi po kinapture, Yun, wala. Okay, inatake. Hindi po pwedeng kainin. May pin na ganun. Kaya gumanon. Grabe, gumanon lang. Tapos gaganon, tutulakan na guys. Ayun na. Ay patulak. Inatake ng Torre. Talaga itutulak. Binabantayan. Doon naman. Eto naman yung isa tutulak. Pusang gala. Wala kang mabantayan Gumanon, tinulak na nga. Gumanon, tinulak na nga. Pagka ganon, may lalim lang sa isang pawn. Hindi kasi pwedeng tikman pa rin. May ganon. Panalo agad. Kaya pagka knight takes A7, bumalik si Prague Nananda. Nag-resign na lang. Grabe si Pabi. Inubos si Prague. Grabe. So, dahil dyan, ang standing nila, dahil 6 points ang standard event, 6 si Pabi, 0 si Prague. At sa kabilang banda naman, 3 points all dahil tabla po sila. Ang tabla kasi 3 points. Anyway, abangan po natin yung game number 2. Tatapusin na kaya ni Wesley. Ipanalo niya yung standard. Ay, kahit pala natapos yung standard, tuloy pa rin yung laban. Anyway, abangan niyo po yung ating Biyaherong Chess Coach application sa Apple.
talagang end of this month lalabas or early week of September. Pinupulido na lang pwede na namin deploy kaya lang pinupulido pa. Dami pang bug ako nakikita Anyway, sa Play Store, available na po siya. I-download nyo po. Muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless mga kabiyahe. Okay po. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.